Kapag sinabing tahimik ay tumutukoy ito sa isang pangyayari na wala kang naririnig na kahit ano paman. At sa katunayan, ang tunay na katahimikan ay hindi mo mararanasan dito sa Earth kung madadama mo ito sa kalawakan. Oo, ang katahimikan ng kalawakan. Isang uri ito ng katahimikan sa labas ng ating mundo. At ayon sa ilang astronaut na nakaranas nito, ay binabago raw ng katahimikang ito ang buong buhay nila. Noong April 2026, 4 na astronaut ang muling bumiyahe palayo sa Earth. Mas malayo pa kaysa sa narating ng tao sa loob ng mahigit 50 years. Pero may isang bagay na halos walang nakakaalam tungkol sa misyon na yon. Sa loob ng Orion spacecraft, may isang maliit na bagay na tahimik na isinama ng isa sa mga astronaut sa kanyang personal gear. Hindi ito gadget, hindi rin scientific instrument, kundi isang Biblia. Ang astronaut na yon ay si Victor Glover, piloto ng Artemis 2 mission. Isa siyang tao na mahilig sa science, pero isa rin siyang pananampalataya. Kilalang Christian si Glover. At ilang araw bago ang launch, habang nakaharap sa media at milyon-milyong nanonood sa buong mundo, may sinabi siya na hindi inaasahan ng marami. Hindi siya nagsalita tungkol sa tagumpay, hindi tungkol sa kasaysayan, at lalong hindi tungkol sa pagiging bayani. I think as we go into Easter Sunday thinking about, all the cultures all around the world, whether you celebrate it or not, whether you believe in God or not, this is an opportunity for us to remember where we are, who we are, and that we are the same thing and that we got to get through this together. Sa halip, humingi siya ng dasal. Sa mahinahong boses, sinabi niya na ipagdasal daw ang kanilang crew, pati ang mga taong sumusuporta sa kanila sa buong mundo. Pero ayon kay Glover, may isa pang mas mahirap na misyon kaysa sa pagpunta sa kalawakan. At iyon ay ang paghihintay ng kanilang pamilya dito sa Earth. Habang sila ay papalayo sa planeta, may mga asawa, anak at magulang na maiiwan, araw-araw na umaasang ligtas silang makakabalik. Kaya bago siya bumiyahe papunta sa buwan, nagdesisyon siyang dalhin ang salita ng Diyos sa loob ng spacecraft. Hindi bilang display, hindi para ipasikat, kundi bilang lakas para sa kanyang kaluluwa. Dahil alam niya, habang papalayo siya ng mahigit 252,000 miles mula sa lahat ng pamilyar sa kanya, hindi sapat ang technology lang. Kailangan din niya ng pananampalataya. Pananampalataya para harapin ang bagay na walang kasiguraduhan. Pananampalataya din para maintindihan ng isang lugar na halos hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. At pananampalataya para hindi mawala ang sarili sa gitna ng napakalawak na universe. Dahil sa sobrang lawak ng kalawakan, madaling maramdaman kung gaano lang kaliit ang tao. Pero para kay Glover, may isang bagay siyang pinanghawakan, na kahit gaano pa kalayo ang marating ng tao, hindi nawawala ang presensya ng Diyos. At hindi pa alam noon ng mundo na mula sa katahimikang iyon ng kalawakan, may mga salitang sasabihin si Glover na tatatak sa puso ng milyon-milyong tao. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa kabila nito, ang Artemis 2 mission ay binubuo ni Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen. 4 na tao na naglaan ng maraming taon ng training, pagod at sakripisyo para sa isa sa pinakamahalagang space missions ng 21st century. Sakay ng Orion spacecraft, bumiyahe sila ng mas malayo kaysa sa halos lahat ng tao sa kasaysayan. Lampas pa sa ilang dating records na itinakda noong panahon ng Apollo missions. Sa loob ng maraming araw, nakalutang sila sa pagitan ng Earth at ng mga bituin, napapalibutan ng katahimikan na imposibleng maranasan dito sa mundo. At ayon sa maraming astronaut, iba raw ang pakiramdam kapag nakita mo ang Earth mula sa sobrang layo. Doon mo biglang marirealize na lahat ng problema ng tao, kagaya ng lahat ng gera, lahat ng pera, lahat ng bansa, lahat ng kasaysayan ng humanity, ay nagkasya lang pala sa isang maliit at maliwanag na bolang lumulutang sa gitna ng napakadilim na universe. Kapag nakita mo raw iyon gamit ang sarili mong mga mata, may nagbabago sa loob mo. Sa loob ng maraming dekada, maraming astronaut ang nagtangkang ilarawan ang karanasang iyon. Pero halos pare-pareho ang sinasabi nila. Hindi raw ito simpleng maganda. Sa halip nakakayanig daw ito ng kaluluwa. Dahil sa unang pagkakataon, nakikita mo kung gaano kaliit ang tao at kung gaano kalawak ang nilikha ng Diyos. At sa katahimikan ng kalawakan, may mga astronaut na nagsasabing doon nila naramdaman ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob nila. Parang habang mas lumalayo sila sa Earth, mas lalo naman nilang naiisip ang mas malalalim na tanong tungkol sa buhay, sa existence at sa Diyos mismo. Ganun pa man, sa isang iglap parang nakikita mo ang mundo gamit ang mga mata ng Diyos.
At kapag nangyari iyon, hindi ka na muling magiging pareho. Nagbabago ang tingin mo sa buhay. Nagbabago ang pananaw mo sa pananampalataya. At mas naiintindihan mo kung gaano kaliit ang tao sa napakalawak na creation. At ganoon din ang nangyari sa mga crew ng Artemis 2. Habang pinagmamasdan nila ang Earth mula sa napakalayong distansya, may kung anong gumising sa loob nila. Parang may matagal nang naghihintay ng sandaling iyon. At ang ginawa nila pagkatapos ng karanasang iyon, yun ang tunay na puso ng kwentong ito. Pero bago tayo magpatuloy, may isang bagay munang kailangang balikan. Dahil hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa kalawakan. Noong Christmas ng 1968, unang umikot ang Apollo 8 sa buwan. Kauna-unahang pagkakataon iyon sa kasaysayan na may taong nakaikot sa moon. At habang napapalibutan sila ng katahimikan ng space, may ginawa ang mga astronaut na tumatak sa puso ng milyon-milyon. Mula sa kalawakan, binasa nila sa buong mundo ang unang mga salita mula sa Genesis chapter 1. Ayon sa Biblia, sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Simple lang ang mga salitang iyon. Pero nang gabing iyon, milyon-milyong tao ang napaluha habang nakikinig. Dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan, habang sobrang layo ng tao sa Earth, ang pinili nilang pag-usapan ay hindi science, hindi politika, hindi technology, kundi ang Diyos. At makalipas lang ang isang taon, noong 1969, lumapag naman sa buwan si Buzz Aldrin kasama ang Apollo 11 moon landing. Pero bago pa man siya gumawa ng unang hakbang sa lunar surface, bago pa makita ng kameras ang lahat, may ginawa muna siya ng tahimik. Naglabas siya ng tinapay at alak. Pagkatapos mag-isa sa katahimikan ng buwan, nag-communion siya. Habang nasa buwan, binasa niya ng tahimik sa sarili niya ang mga salita ni Jesus mula sa Gospel of John. Ayon kay Jesus, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga." Ayon sa ilang ulat, pinayuhan noon ng NASA si Aldrin na huwag nang basahin ng malakas ang Biblia dahil sa posibleng reklamo o kaso. Pero kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, walang makakapigil sa pananampalatayang nasa puso ng isang tao. At ayon sa marami, ang unang pagkain at unang inumin na kinonsumo sa buwan ay simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Pagdating naman ng Apollo 14 mission, makalipas ang 2 years, may mahigit 300 miniature Bibles na naka-microfilm ang isinama papunta sa moon. At around 100 doon ang mismong nakarating sa lunar surface. Ang proyektong iyon ay ginawa ng Apollo Prayer League. Inspirasyon mula sa verse sa Mark chapter 16 na nagsasabing, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang." Pagkatapos noon, dumating naman ang Apollo 15 mission. At doon nagkaroon ng napakalalim na spiritual experience si James Irwin. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga bundok at crater ng buwan, may bagay na tumama sa puso niya ng sobrang lalim na tuluyan nitong binago ang direksyon ng buhay niya. Kalaunan sinabi niya, ayon kay James Irwin, buhay ang Diyos, hindi lang sa Earth kundi maging sa buwan. Pagbalik niya sa Earth, iniwan niya ang NASA at inialay niya ang natitirang bahagi ng buhay niya sa pangangaral ng gospel. Pero ayon sa marami, may kakaiba sa nangyari sa Artemis 2 mission. Mas personal, mas totoo, at mas galing mismo sa puso. Dahil sa pagkakataong ito, wala silang binabasang prepared script, walang nakahandang speech. Habang nasa biyahe sila sa pagitan ng Earth at Moon, nakakuha ang crew ng mga larawang siguradong hindi makakalimutan ng henerasyong ito. Isang tanawin ng Earth na unti-unting umaangat sa likod ng lunar horizon. Parang isang maliit na asul na hiyas na lumulutang sa gitna ng walang katapusang dilim. Nakakita rin sila ng solar eclipse mula sa anggulong halos wala pang tao sa kasaysayan ng nakakita. At habang dumadaan sila sa far side ng moon, lumitaw sa harap nila ang napakaraming crater at rock formations ng mas malinaw kaysa dati. Ang mga larawang iyon ay muling nagpapaalala kung gaano kalawak, gaano kaganda, at gaano pa rin karaming misteryo ang nasa universe na ito. Pero hindi ang mga larawan ang pinakamahalagang bahagi ng misyon, kundi kung paano nito binago ang mga astronaut mismo. Dahil habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakbay, may sandaling kusang humiling ang crew na magsalita sa buong mundo. Walang script, walang utos, walang nagpilit sa kanila. At ang araw na pinili nila para gawin iyon ay hindi ordinaryong araw. Ito ay Easter Sunday. Ang Easter Sunday ay araw ng paggunita sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Araw ito ng tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. At para sa maraming Christian, ito rin ang pinakaugat ng pag-asa ng tao. At eksaktong sa araw na yon, habang lumulutang sila sa gitna ng napakalawak na kalawakan, humiling ang Artemis 2 crew ng pagkakataong makausap ang mga tao sa Earth. Hindi iyon parte ng official schedule.
Wala rin iyon sa flight plan, kusang nanggaling mismo sa kanila. Habang nakatanaw sila sa creation mula sa napakalayong distansya, may mga emosyon na tila biglang gumising sa loob nila. Parang habang mas nakikita nila ang lawak ng universe, mas lalo nilang nararamdaman ang isang bagay na napakahirap ilarawan gamit lang ang ordinaryong salita. Isang pakiramdam ng pagkamangha, pagpapakumbaba at malalim na pasasalamat. At sa sandaling iyon si Victor Glover ang muling nagsalita. Siya rin ang astronaut na nagdala ng personal niyang Biblia sa loob ng Orion spacecraft at ang mga sumunod niyang sinabi ay tumatak sa puso ng maraming nakarinig. Ayon kay Victor Glover, naniniwala akong mahalaga ang mga araw na tulad nito at habang sobrang layo namin sa Earth, habang nakikita namin ang kagandahan ng creation, isa sa pinakamahalagang realization para sa akin dito ay nakikita ko ang Earth bilang isang buo. Simple lang pakinggan ang mga salitang iyon. Pero kapag iniisip mo kung saan niya iyon sinabi, biglang nagiging napakalalim ng kahulugan. Dahil habang nagsasalita siya, nasa libu-libong milya siya mula sa Earth, napapalibutan ng katahimikan ng space at nakikita niya ang buong mundo bilang iisang maliit na planeta lang. Kalaunan inamin mismo ni Glover na hindi niya pinaghandaan ang mga salitang iyon. Wala siyang plano na magsalita ng ganoon. Hindi iyon scripted, hindi iyon nakasulat, kusang lumabas mula sa puso niya. Parang habang nakikita niya ang buong creation sa harap niya, may kung anong tumama diretso sa kaluluwa niya. At ang tanging nagawa niya ay sabihin kung ano talaga ang nararamdaman niya. Kagandahan ng creation, yun ang paulit-ulit niyang binigyang diin. Hindi technology, hindi achievement, hindi history-making mission, kundi ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. At may napakagandang mensahe sa simpleng desisyon niyang yun. Dahil isipin mo, habang nasa isa siya sa pinaka-advanced na spacecraft na nagawa ng tao, napapalibutan ng pinakamodernong technology sa mundo, maaari siyang magsalita tungkol sa kahit anong scientific topic. Pwede niyang pag-usapan ang engineering, ang moon mission, ang navigation systems, o ang future ng space travel. Pero hindi iyon ang pinili niya. Ang pinili niyang sabihin ay ang simpleng pagkamangha ng isang tao habang nakatingin sa creation ng Diyos. At may malalim na ibig sabihin iyon tungkol sa puso ng tao. Parang ipinapakita nito na kahit gaano kabisi ang mundo, kahit gaano kalakas ang ingay ng araw-araw na buhay, may katotohanang nakatago sa loob ng bawat tao. Isang katotohanan na minsan natatabunan lang ng stress, trabaho, problema at ingay ng mundo. Pero kapag humarap tayo sa isang bagay na tunay na dakila, tunay na maganda at tunay na banal, bigla itong nagigising muli at hindi pa doon nagtapos ang mga sinabi ni Glover. Habang papalapit ang spacecraft sa pinakamalapit nitong distansya sa moon, nagbahagi siya ng isa pang mensahe na mas lalong tumama sa puso ng mga nakikinig. Binanggit niya ang utos ni Jesus na ibinigay almost 2,000 years ago. Ayon kay Jesus, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. At isipin mo ito, sinabi niya iyon habang nakatingin sa Earth mula sa kalawakan. Mula roon wala kang makikitang borders, walang pader. Walang flags, walang political divisions, isang planeta lang, isang tahanan, isang human family. Kaya sa sandaling iyon, pinili ni Glover na ipaalala sa buong mundo ang isa sa pinakamahalagang aral ni Kristo. Mahalin ninyo ang isa't isa. At habang nanggagaling ang mga salitang iyon mula sa deep space, parang mas lumalim ang kahulugan nito. Dahil mula sa taas, mas malinaw mong nakikita ang bagay na madalas makalimutan dito sa Earth, na pare-pareho lang tayong tao. Pare-pareho tayong nakatira sa iisang planeta at lahat tayo ay umaasa sa iisang mundong nagbibigay sa atin ng buhay. Habang lumilipas ang panahon tila mas nagiging hati-hati ang mundo. Mas maraming galit, mas maraming away, mas maraming pagkakawatak-watak. Pero isang astronaut mula sa kalawakan ang muling nagpapaalala kung ano talaga ang pinakamahalaga, pagmamahal sa isa't isa. At may isa pa siyang ibinahaging bagay na lalong nagpakita kung gaano siya naapektuhan ng karanasang iyon. Inilarawan niya ang Earth bilang isang spacecraft. Ayon kay Glover, para raw itong isang napakagandang sasakyan na idinisenyo para maging tahanan ng buhay sa gitna ng napakalawak na kosmos. Pero may isang malaking pagkakaiba. Hindi ito gawa ng tao. Walang human engineer na gumawa nito. Walang factory na nagtayo nito. Ayon kay Glover, nilikha ito ng Diyos para maging tahanan ng kanyang mga anak. May atmosphere na bumabalot sa Earth at nagpoprotekta sa lahat ng buhay dito. May tubig na nagbibigay buhay sa bawat nilalang. May ulan na paulit-ulit na nagpapalago ng pagkain taon-taon. At lahat ng yun ay gumagana sa napaka-eksaktong balanse. Sobrang precise, sobrang delicate na kahit maliit na pagbabago lang sa ilan sa mga bagay na yun,
maaring imposible nang mabuhay ang tao sa Earth. At habang nakikita ni Glover ang Earth mula sa labas, habang pinagmamasdan niya itong lumulutang sa gitna ng kadiliman ng space, may isang realization na naging napakalinaw para sa kanya, na may nagdisenyo sa lahat ng ito, na may nag-isip ng bawat detalye, na may naghanda ng mundong ito para sa tao bago pa man tayo isinilang. At ayon sa kanya, makikita raw ang mga bakas ng pagmamahal na iyon sa lahat ng bahagi ng creation, sa eksaktong galaw ng mga season, sa ulan na bumabagsak mula sa langit at nagbibigay buhay sa lupa, sa oxygen na hinihinga natin araw-araw nang hindi man lang iniisip, at sa bawat pagsikat ng araw na paulit-ulit na nagpapaalala na patuloy pa ring gumagalaw ang mundo ayon sa disenyo nito. Para kay Glover, lahat ng iyon ay tila patunay ng pagiging tapat ng Diyos sa kanyang creation. Hindi lang si Glover ang nagbahagi ng spiritual reflection noong Easter message na iyon. Maging si Jeremy Hansen ay nagsalita rin tungkol sa isang mensahe na inspirasyon mula sa mga turo ni Jesus. Ayon sa ilang ulat, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagmamahalan at pagkakaisa ng tao. Dahil para sa kanya, ang misyon na iyon ay hindi lang simpleng pag-abot ng panibagong achievement sa technology. Mas malalim pa roon ang kahulugan nito. Isa raw itong paalala tungkol sa kung sino talaga tayo bilang tao, na sa kabila ng magkakaibang bansa, kultura at paniniwala, iisa pa rin ang pag-asa ng humanity. At habang nakalutang sila sa gitna ng kalawakan, tila mas malinaw nilang naramdaman ang isang uri ng pagmamahal na walang borders at walang distansyang kayang humarang. Isang pagmamahal na kasing lawak ng space sa paligid nila at kasing totoo ng Earth na nakikita nila sa harap nila. Pero kahit napakabigat na ng mga sandaling iyon, may mas matindi pa palang darating. Habang nagpapatuloy ang biyahe ng Orion spacecraft, nakakuha muli ang crew ng mga larawang siguradong tatatak sa alaala ng buong generation. Unti-unting pagsilip ng Earth mula sa likod ng Moon, parang isang maliit na asul na hiyas na umaangat mula sa kadiliman ng space. Pero pagkatapos noon, dumating ang sandaling hindi makakalimutan ng mundo. Kinabukasan, pumasok ang Orion spacecraft sa far side ng Moon. Ito ang bahagi ng buwan kung saan nawawala ang lahat ng radio communication mula sa Earth. Kapag naroon ka, tuluyang napuputol ang signal. Walang tawag, walang transmission, walang paraan para marinig ka ng kahit sinong tao sa Earth. Sa loob ng around 45 minutes, ang 4 na astronaut na yun ang pinaka-nag-iisang tao sa kasaysayan ng humanity. Isipin mo yun, walang kontak sa kahit sino, walang boses na maririnig, walang signal mula sa Earth. Silang 4 lang, ang metal na katawan ng spacecraft at isang katahimikang halos imposibleng maintindihan ng ordinaryong tao. At bago tuluyang mawala ang signal, may ilang huling salita munang narinig ang mundo mula sa kanila. Hindi technical data, hindi coordinates, hindi system updates. Ang huling sinabi ni Victor Glover bago maputol ang communication ay napakasimple. Ayon kay Victor Glover, habang naghahanda kaming mawalan ng radyo contact, nararamdaman namin ang pagmamahal ninyo mula sa Earth. At pagkatapos noon, katahimikan, ganap na katahimikan. Sa loob ng 45 minutes, nagtago ang Orion spacecraft sa likod ng Moon. Walang transmission, walang communication, walang kahit anong connection sa ibang tao sa universe. Kalaunan, ibinahagi ni Glover kung ano ang ginawa niya sa loob ng mga sandaling iyon. At sinabi niya ito na parang isang normal at simpleng bagay lang. Ayon kay Victor Glover, isang simpleng panalangin. Isipin mo ang eksenang iyon. Isang tao, kasama ang kanyang Biblia, nasa likod ng buwan. Napapalibutan ng pinakamalalim na katahimikang kayang maranasan ng tao. At habang nawawala ang lahat ng boses mula sa Earth, parang may iisang tinig na nananatili. Ang tinig na hindi kayang pigilan ng distansya. Doon sa lugar kung saan halos maabot na ng pinakamodernong technology ng humanity ang limitasyon nito. Hindi naman natapos ang panalangin. Sa katunayan, parang mas lalo pa itong naging totoo. At nakakagulat isipin na may pagkakapareho ang nangyari sa Artemis 2 at sa Apollo 8 mission, mahigit 50 years ang pagitan. Noong Apollo 8, binasa mula sa kalawakan ng Genesis sa panahon ng Christmas. Ngayon naman sa Artemis 2, isang buhay na patotoo ng pananampalataya kay Kristo ang ipinahayag habang Easter Sunday. Christmas at Easter, kapanganakan at muling pagkabuhay, ang dalawang pinaka-importanting pagdiriwang ng Christian faith. At sa parehong pagkakataon, habang nasa kalawakan ng tao, tila kusang bumabalik ang usapan tungkol sa Diyos. Parang may nakaukit sa pinakaloob ng puso ng tao na mas nagigising kapag humaharap tayo sa isang bagay na tunay na walang hanggan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi madaling pigilan. Kapag totoo ito, kusa itong nagsasalita. Kahit nasa kalawakan ka pa,
kahit napapalibutan ng science at technology, kahit milyon-milyong tao ang nakikinig sa'yo. May tawag dito ang ilang scientist. Tinatawag nila itong overview effect. Ito ang matinding emotional at spiritual reaction na nararanasan ng maraming astronaut matapos makita ang Earth mula sa space. Marami sa kanila ang bumabalik sa Earth na tila ibang tao na, mas reflective, mas emotional, mas malalim mag-isip tungkol sa buhay. Pero habang tinatawag ito ng science bilang isang effect, para naman sa pananampalataya parang isa itong mas matanda at mas banal na karanasan. Isang sandali kung saan biglang humaharap ang kaluluwa ng tao sa mismong gawa ng kanyang creator. At mas nakakagulat pa rito, marami sa mga naramdaman at sinabi ng mga astronaut na ito ay tila matagal nang naisulat sa Biblia, libu-libong taon na ang nakalipas. Nagsalita si Glover tungkol sa kagandahan ng creation. At biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang mga salitang iyon kapag ikinumpara sa isinulat ni King David around 3,000 years ago sa Psalm 19. Ayon kay King David, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakita ng mga langit ang gawa ng kanyang mga kamay. Walang telescope si David noon, wala ring spacecraft. Pero habang nakatingala siya sa kalangitan libu-libong taon na ang nakalipas, naunawaan niya ang parehong katotohanang nakita rin ni Glover mula sa bintana ng Orion spacecraft, na ang creation mismo ay tila nagsasalita, na ang buong universe ay parang tahimik na nagpapatotoo tungkol sa kadakilaan ng Diyos na lumikha nito. 3,000 years ang pagitan ni na David at Glover. Magkaiba ang mundo nila, magkaibang panahon, magkaibang technology, pero pareho pa rin ang realization. Pareho pa rin ang pagkamangha, pareho pa rin ang emosyon ng isang taong humaharap sa isang bagay na sobrang lawak na halos hindi na kayang ilarawan ng salita. At may isa pang isinulat si David na tila mas lalong tumatama kapag nakikita natin ang Earth na napakaliit at nag-iisang lumulutang sa gitna ng napakalawak na kadiliman ng space. Sa Psalm 8 may isang tanong na isinulat ni King David libu-libong taon na ang nakalipas at hanggang ngayon, parang tumatama pa rin ito diretso sa puso ng tao. Ayon kay King David, kapag tinitingnan ko ang iyong mga langit, ang buwan at mga bituin na iyong inilagay sa kanilang lugar, ano ba ang tao para iyong alalahanin siya? Napakasimpleng tanong. Pero habang iniisip mo ito, lalo itong lumalalim. Ano nga ba talaga tayo sa gitna ng napakalawak na universe? Bakit papansinin ng Diyos na lumikha ng mga bituin at galaxy ang isang maliit at pansamantalang buhay ng tao? Bakit niya aalalahanin ang isang napakaliit na planetang lumulutang sa gitna ng napakalawak na space? Pero ayon sa Biblia, ginagawa niya. Kilala niya tayo, naaalala niya tayo, at mahal niya ang bawat tao na nabuhay at mabubuhay pa sa Earth. Yun marahil ang isa sa pinakamaganda at pinakamahirap paniwalaang katotohanan sa buong existence, na ang Diyos na may hawak ng buong universe ay may personal na pagmamahal sa bawat tao. At may isa pang isinulat ang prophet na si Isaiah na parang bagay na bagay para sa panahon natin ngayon. Ayon kay Isaiah, itaas ninyo ang inyong mga mata at tingnan kung sino ang lumikha ng lahat ng ito. At yun mismo ang ginawa ng Artemis II crew. Iniangat nila ang kanilang mga mata ng mas mataas kaysa sa halos kahit sinong tao sa loob ng mahigit 50 years. At habang nakatanaw sila sa creation mula sa kalawakan, tila nakita nila ang bakas ng Creator. Pero may isa pang mas nakakagulat na bahagi ng kwentong ito. Sa Biblia may napakatandang aklat na tinatawag na Book of Job. Isa ito sa pinakaunang naisulat na bahagi ng scripture more than 3,000 years ago. At noong panahong iyon halos walang malinaw na understanding ang humanity tungkol sa universe. May mga sinaunang civilization noon na naniniwalang ang Earth ay nakapatong sa malalaking haligi. May ilan namang nagsasabing nakasakay ito sa higanting pagong o mythical creature. Yun ang paniniwala ng mundo noon. Pero sa gitna ng limitadong kaalaman ng tao noong sinaunang panahon, may isinulat si Job na hanggang ngayon ay nakakagulat pa rin. Ayon sa aklat, inilagay ng Diyos ang Earth sa ibabaw ng wala. Sa ibabaw ng wala. Isipin mo yun. More than 30 centuries ago, may isang taong nagsulat na ang Earth ay nakalutang sa walang laman na kalawakan. At libu-libong taon ang lumipas bago tuluyang napatunayan ng science na totoo nga yun. At ngayon si Victor Glover mismo ang nakakita nito gamit ang sarili niyang mga mata. Habang nasa loob ng Orion spacecraft dala ang kanyang Biblia, nakita niya ang Earth na malayang lumulutang sa gitna ng kadiliman. Walang haligi, walang sumusuporta rito. Nakabitin lang sa space, hawak ng mga invisible laws na inilagay ng Diyos mula pa sa simula. Ang isinulat ni Job libu-libong taon na ang nakalipas.
Nakita mismo ng astronaut na ito sa kalawakan. At para sa maraming naniniwala, may napakalalim na ibig sabihin noon. Paano malalaman ng isang tao noong sinaunang panahon ang isang bagay na inabot ng science ng libu-libong taon bago matuklasan? Para sa marami, iisa lang ang sagot na totoo ang salita ng Diyos. At pagkatapos noon, dumating ang pinakamalakas na bahagi ng buong misyon, ang sandaling tumatak sa puso ng milyon-milyong tao. Matapos makita ni Glover ang kagandahan ng creation, matapos niyang ipaalala ang utos ni Jesus na mahalin ang kapwa, matapos siyang manalangin sa likod ng moon sa gitna ng pinakamatinding katahimikan, may sinabi siya na umalingaw-ngaw sa buong Earth. Ayon kay Victor Glover, kailangan natin si Jesus. Kahit nasa Earth tayo o umiikot sa paligid ng moon, kailangan natin si Jesus. At isipin mo kung sino ang nagsabi noon. Hindi pastor, hindi preacher, hindi theologian, kundi isang NASA astronaut. Isang tao ng science na nakakita mismo sa lawak ng creation mula sa lunar orbit. At matapos makita ang buong Earth mula sa ganoong distansya, yun ang konklusyon na tumimo sa puso niya, na kailangan ng tao si Jesus dahil habang napapalibutan siya ng napakalawak na kosmos at ng kadakilaan ng Diyos, naging sobrang linaw para sa kanya ang katotohanan yun. At direkta itong konektado sa pinakapuso ng gospel, na mahal ng Diyos ang mundong ito, ang planetang ito na maingat niyang dinisenyo bilang tahanan ng humanity, sa kabila ng mga gera, galit, pagkakahati-hati, at paulit-ulit na pagkakamali ng tao, patuloy pa rin niya tayong mahal. At ayon sa Christian faith, ipinadala niya ang kanyang anak para patunayan yun. Yun ang gospel. Yun ang mabuting balita na nagbago ng buhay ng tao sa loob ng almost 2,000 years. At ngayon mula mismo sa deep space, muling ipinahayag iyon ng isang astronaut. Hindi sa komplikadong paraan, kundi sa simpleng salita ng isang taong nakakita ng isang bagay na sobrang lawak na halos nawalan na ng saysay ang ordinaryong salita. At sa huli, pananampalataya na lang ang natira. At marahil, iyon ang pinakamagandang bahagi ng buong Artemis 2 story. Dahil walang sermon, walang religious program, walang agenda. Isang tao lang na nagdala ng Biblia sa kalawakan, nakakita ng kagandahan ng creation, at hindi na kayang manahimik tungkol sa naramdaman niya. Ang kagandahan ng creation, ang utos na mahalin ng kapwa, at ang pangangailangan ng tao kay Jesus. Lahat ng iyon ay sinabi mula sa isang lugar kung saan nawawala ang borders, nawawala ang division, at tanging mahahalagang bagay lang ang natitira, ang gawa ng Diyos, at ang pagmamahal ng Diyos. At kung ang kwentong ito ay tumama rin sa puso mo, magandang marinig kung ano ang tingin mo tungkol dito. Sa tingin mo ba aksidente lang na sa tuwing mas lumalayo ang tao sa kalawakan, mas lalo rin nating naiisip ang Diyos? Dahil ang Artemis 2 mission ay hindi lang simpleng scientific achievement. Isa rin itong paalala para sa buong humanity, isang personal na Biblia na naglakbay sa gitna ng kalawakan, isang Easter message tungkol sa kagandahan ng creation na kusang lumabas mula sa puso ng astronaut. Mga salita ni Jesus bilang huling narinig ng Earth bago ang katahimikan sa likod ng moon, isang panalangin sa deep space, at isang astronaut na nagsabing, kailangan natin si Jesus. Mahigit 50 years matapos ang Apollo 8, muling bumalik ang humanity sa deep space, at muli, tila natagpuan ng tao ang Diyos. Dahil kahit gaano kalalakas ang telescope ng modern science, kahit gaano kalayo ang naaabot ng pag-aaral ng tao sa universe, wala pa ring natatagpo ang planetang katulad ng Earth. Kahit isa, hanggang ngayon nananatiling kakaiba ang mundong ito sa buong kilalang universe. At para sa maraming naniniwala, hindi iyon aksidente. Disenyo iyon. Isang pirma ng Creator sa kanyang ginawa. Habang patuloy na naghahanap ang humanity ng buhay sa ibang planeta, nananatiling nag-iisa ang Earth, parang tahimik na patotoo na may nagdisenyo rito, may humubog rito, at may nagmamahal dito ng higit pa sa kayang maintindihan ng tao. At para sa atin isa rin itong paanyaya na mamuhay ng may tunay na pananampalataya kay Jesus. Hindi man tayo nasa Orion spacecraft, hindi man natin nakikita ang Earth mula sa moon, pwede pa rin nating maranasan ang parehong realization dito mismo sa buhay natin. Sa tuwing tumitingin tayo sa creation sa paligid natin, pwede nating makita ang bakas ng isang Diyos na walang hanggan ng pagmamahal. At tama si Victor Glover, kailangan natin si Jesus sa araw-araw nating buhay, sa masasayang araw, sa mabibigat na gabi, sa tagumpay, at sa panahon ng problema. At ayon sa mensahe ng gospel, hindi mo kailangang bumiyahe sa kalawakan para matagpuan ng Diyos. Kailangan mo lang buksan ang puso mo. At kung hindi mo pa nagagawa iyon noon, pwede mong gawin ngayon.
sa sarili mong salita at may totoong pananampalataya sa puso. Panginoong Hesus, naniniwala akong mahal mo ako. Naniniwala akong ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin. Ngayon tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ang buhay ko at punuin mo ako ng iyong kapayapaan. At kung taimtim mong sinabi ang panalangin iyon, maaaring may bago nang nagsisimula sa buhay mo ngayon. At tandaan mo ito, sa tuwing tumitingin ka sa langit araw man o gabi, hindi ka nakatingin sa walang laman na universe. Nakatingin ka sa creation, napakalawak ng Diyos. Kaya niyang hawakan ng mga galaksi. Pero ang pagmamahal niya ay malapit sa iyo. Mas malapit pa kaysa sa susunod mong paghinga. At kapag kailangan mo siya, kausapin mo lang siya. Hindi mo kailangan ng perfect words. Naririnig niya ang totoong sigaw ng puso mula man sa lunar orbit o sa tahimik mong kwarto dito sa Earth. At kung na-inspire ka sa kwentong ito, pwede mo ring itong i-share sa ibang tao na kailangang makarinig nito. Dahil minsan, isang kwento lang ang kailangan para magising muli ang pananampalatayang matagal nang naghihintay sa loob ng puso ng tao.